Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sir Jess once again. And today's ganap, gumawa pala ako ng first summative test in EPP or unang sumatibo sa EPP4. So, ginawa ko to para makatulong and of course, para ma-lessen din ang burden ng mga teachers. So, ayan guys, may ginawa akong sumatibo and I hope na makakatulong to sa inyo. And besides, matagal na rin akong di nakapag-upload ng mga exams and educational videos. Kaya na-miss ko. And of course, gusto ko rin makatulong sa inyo kasi I know that we have lots of work not only in the school but also in our houses. So without further ado, eto na yung aking sumatibo sa EPP4. Content pala ng ating sumatibo sa EPP4 ay from Module 1 to Module 2. So, ang ginawa ko is 10 items coming from Module 1 and 10 items coming from Module 2. Total of 20 items for summative test in EPP4. So, medyo nahuli ako ng upload with this summative test in EPP kasi I'm very busy person in our school. Not only in our school but also in relative to the DepEd, yung mga ino-offer na mga seminars and trainings, of course, nagpa-participate ako. So, kaya medyo limited yung pag-upload ko ng mga videos which are educational and, of course, the exams that can lessen your burden. Yung aking second sumatibo sa EPP4, I'll just upload here in my YouTube channel also yung aking second summative test sa EPP4. So, I'm going to share it with you. So, basahin natin yung ating nagawang exam. So, test 3, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. So, 11, meron tayo dyang ICT. So, ano yung kahulugan niya or yung kanyang meaning. Ayan. And then, for number 12, ano naman yung kahulugan ng PC. Andyan. So, ilalagay nila yan sa sa blank or sa kanilang sagutang papel. And then, we have here number 14. Okay. So, next, basahin at unawain. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel. Of course, alin ang dapat hindi gawin sa loob ng ICT room? Okay, meron tayong mga pagpipilian or multiple choice. A. Pagkain sa loob. B. Pagiging maingay. C. Pagpindot ng malakas sa keyboard. D. Lahat ng nabanggit. So, ayan. And for the information of the body, kinonstruct ko tong test with my own self. Ayan. So, ako yung gumawa ng exam na ito and hindi ko to kinopya sa ibang tao or sa ibang tao na gumawa ng exam. So, this is self-made test. So, ayan, at sana nakatulong itong aking nagawang exam sa inyo. Ayan. So, test 5, ano-ano ang mga bahagi ng computer? So, meron tayo ditong enumeration or enumeration. So, ilalagay nila dyan or sa sagutang papel yung mga parte ng computer or computer. Ayan. So, ilalagay nila ang sagot nila sa kanilang papel at dyan lang nagtatapos ang ating exam.